Nagulantang ang publiko matapos kumalat sa social media ang isang audio recording na umano'y boses ni Pangulong Kuting Jr. na nagbabanta laban sa mga individual na tumutilig sa kanyang administrasyon. Ang naturang recording ay mabilis na nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa taong bayan. Ayon sa ulat, naglalaman ang audio ng mga malulupit na pananarita at tila direktang utos para sa patahimikin ng mga kritiko. Kasabay ng pagkalat ng audio recording, lumabas rin ang ulat tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng ilang biktima na umano'y naging target ng panggigipit. Ayon sa mga saksi, nagdusa ang mga biktima sa ilalim ng kamay ng mga tauhan ng administrasyon. Nananawagan naman ang iba't ibang human rights organizations at legal experts na imbestigahan ang insidente at panagutin ang mga nasa likod ng mga malalagim na pangyayari. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang Malacanang tungkol sa mga aligasyon. Gayunpaman, patuloy ang sigaw ng publiko para sa hustisya at transparency. Ang tanong ngayon, ano ang magiging tugon ng Pangulo sa pananawagang ito at paano magwawakas ang panibagong kabanata ng kontrobersya sa ilalim ng kanyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Plans. Nagsiset up po tayo, biglang lumapit yung isang isang pulis, no? At nagpakilala siya. Itong pulis na to actually kakilala na po natin to kasi lagi po siyang nakabantay doon sa footbridge, no? Parang nag-o-observe po ano yung mga ginagawa natin every week. So every Friday yan nakikita natin. At ang claim nga niya, follower daw ko daw po siya, sabi niya gano'n. Okay. So nung nakita ko yung dokumento, nagulat ako kasi PP22, bouncing check. Bouncing check. Opo, gaya ng sinabi ko nga kanina, 47 years old po ako. Wag na lang 47 years of my life. Sabihin na lang natin na 27 years of my life na lang. Sa loob ng 27 years, ang gamit ko po ay personal check. Hindi po ako, wala po ka-joint account. Okay. Camera. Wala po ka-joint account. So, hindi ko maintindihan bakit ayon doon sa warrant of arrest, dalawa yung pangalang lumabas, 2 perasong cheque, at ang warrant of arrest is dated August 2024. Ang unang reaksyon ko nga bakit ngayon nyo to sinaserve? Bakit hindi nung August? Bakit hindi nung September, October, November, or November? Bakit ngayong December? Yun po. Ang unang sumagi sa utak ko that very moment, unang bulalas ko nga, harassment. Tapos biglang sumagi sa utak ko, hindi kaya dahil nag-post ako ng picture na kasama ko si VP Inday Sara Duterte sa aking personal account, kaya nangyari to. Yun lang yung talaga nakikita kong trigger Teka muna, Nelson, gusto namin malaman, may na-issue ka bang cheque na tumalbog in the first place? For 27 years, wala akong maalalang may tumawag sa aking bangko. Kasi po, ma'am, di ba, pag nag-issue tayo ng cheque, kailangan natin pondohan yan. Pag walang pondo yung account natin at dumating yung due date, puputok yan. Tatawag sa atin yung bangko at sasabihan tayo na kailangan pondohan yan within 3 days. At sa 3 araw na yan, meron tayong makukuhang penalty for not honoring the check, di ba? Merong penalty, tapos para may interest pa ata kung di ako nagkakamali. Pero sa buong buhay ko na gumagamit ako ng cheque, wala pang akong na-encounter na ganong insidente. At plus the fact na kagaya niyan, na nakwento ko rin sa mga kasamahan natin kanina, na meron akong car loan. Kaya nyo, ma'am, meron kayong car loan. Ako, meron akong car loan. Binabayaran ko 2 buwan-buwan.
magandang credit standing ko sa bangko. Meron din akong cash doon. Ba't ako merong cash doon? Eh kasi po yung anak ko, pinanganak ko na may butas sa puso. No? Oo. At kinakailangan ko rin na manghiram ng pera para maoperahan yung anak ko. Pinabayaran natin yan. Magandang credit standing natin sa mga bangko. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit of all the cases, buti na lang BP22, no? Nagkaroon ako ng kasong BP22. Mhm. Yun po. So, ibig mong sabihin, tika muna, nung pinakitaan ka ng warrant of arrest, tama? Opo. Tapos sinabi sa'yo na tinanong ka ba kung ikaw ba si Nelson? In-identify mo ba yung sarili mo? Ikaw ba yung nakalagay sa warrant of arrest? Tama ba yung mga address na nakalagay doon? Tama po ba? Binerify po nila, binigay ko po yung ID ko, pares naman yung pangalan, pero yung address na nakasulat sa dokumento, wala po akong maalalang ganong address napuntahan man, na bisita, worse, natirhan o na naging opisina. Okay, so talagang bogus, kumbaga, yung address. At this very moment, talagang yun po ang claim ko dahil wala po talaga akong maalala. Pati Kasi pangalan, hindi ko po maalala. yung co-accused na nakalagay doon sa papel, hindi mo rin kakilala. Bogus po. So, Bogus po. yung sinasabi nila... Kasi maalala ko agad yan kung kagaya yan. Kung kaibigan po natin, di ba? Mabanggit lang, maalala agad natin. Pero kahit anong recall ko, wala akong ganun maalalang ganung pangalan eh. Yeah. Hindi ba bago ka sa Pilipinas, kahit naman dito, bago ka arestuhin, papadalan ka muna ng summon, di ba? Wala ka natanggap sa address mo. Wala po tayong natanggap o hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para tumugon sa ating complainant. Kung sino man yung complainant na yan. Okay. So talagang mali yung address, wala kang maalala at never, hindi lang sa walang maalala, never ever ka nag-issue ng cheque na tumalbog to that certain complainant. Which is hindi mo pa alam kasi people of the Philippines versus you and the other person, right? All my life po, ang gamit ko po personal check. Wala po ka-joint account. Hindi joint. Kasi ang sabi nila, ka-joint mo yung co-accused mo, tama? Yun po yung lumalabas sa dokumento. Meron daw isa pang pangalan, tapos 2 cheque, at yun nga po. So nung nakita mo yung Nelson, nung nakita mo yung warrant of arrest, na alam mo mali yung address, wala kang na-issue na bouncing check o nag-bounce check, ano yung natakot ka ba nung that moment na yung mga police bigla ka na lang gustong ipakulong on that Friday? Yung takot hindi po eh. Yung nga initial reaction ko was harassment po. Actually nag-apologize pa ako noon sa hepe kasi nga siguro na naramdaman niya na ang sigaw ko na harassment patungkol sa kanila. Hindi po. Alam naman po natin kung kanino naman natin pinapatungkol yung salitang harassment na yan. No? Ayun nga. And then natawa na lang ako, napatawa na lang ako kasi alam naman natin no ang gawin ng administrasyon ito. Kasi ginawa din nila sa akin yan Nelson. Alam mo Opo, naman siguro yan, ginawa nila yan sa akin na nag-fake ng address at after the fact na andito ako sa Amerika, may warrant of arrest ako dyan, hindi lang isa at marami pa. Pero kumusta naman yung trato sa iyo ng mga kapulisan during that day, that Friday? From day one to kanina, they're very professional po. Thank God, they're very professional, they're very courteous, they're very respectful, and they're very kind. Meron ba silang mga nabanggit na mga pangungusap o detalye o whatever na somehow na magti-trigger sa iyong isipan na ito talaga ay political harassment, political retribution na ginagawa ng administrasyon? Wala po silang nabanggit na gano'n. Pero
during the course of nung Friday, yun nga po, yung may nakakausap tayo mga pulis na sinasabi na kung ano yung mga tawag ito sa mga loob nila. Kung mga Okay. feeling nila parang yung mga grievances nila sa panahon ito, unlike noon, malaki Wow. talaga pagkakaiba. Hindi na lang po tayo magbabanggit ng kung sino Mga o ano pangalan, yeah. o baka madisgrasya din gaya natin. Oo. Pero at least good to know na may mga pulis natin, alam naman natin na ginagawa lang nila yung trabaho nila. Wala silang magawa dahil may dokumento na gawa-gawa. At masasabi talaga natin, this is a fabricated crime against you dahil ikaw ay walang sawa na nagbibigay ng iyong boses dyan sa EDSA. So ano yung sa tingin, ano yung naging epekto? First time mo ba makapasok sa kulungan? Ma'am, pwede pong paulit. Medyo maingay yung background. Sorry po. First time mo bang madampot ng ganitong klase at makulong, di ba? Ano yung pakiramdam sa loob? Ano yung naging impact sa iyo personally? Again, wag na lang po 47 years. 27 years of my life. Ginagawa po natin ang lahat para maging isang huwarang mamamayan, no? Law-abiding citizen. At ang talagang reaction lang talaga natin is frustrations, no? Kasi parang lumalabas, parang they're trying to make an example out of me, no, sa mga kasamahan natin dito sa EDSA, no, na kapag ikaw ay vlogger and then may binitawan kang or hindi ka align sa administrasyong ito, may kalalagyan ka. Yun exactly ang ginagawa sa atin lahat. Nelson, sa pangyayaring ito, ikaw ba ay papatuloy pa rin? Papatuloy pa rin sa iyong pakikibaka, pagbibigay ng sentimiento sa EDSA sa kabila ng harassment, panggigipit sa iyo nitong definitely ng gobyerno ni Marcos Jr.? Opo. Tuloy po ang laban. Good. May mga alam natin diyan mga EDSA Friday group natin. May mga kaibigan ka ba na nagpahatid sa iyo ng concern na sino-sino yung mga nagpakita na tulong sa iyo so far sa ating? Opo. Yeah. Nung nabanggit nga sa akin kanina na habang nasa istasyon tayo, nung napanood po tayo na inaaresto dito sa may EDSA Shrine, may isa pong OFW po na nagpadala agad ng tulong. Inalam ko magkano yung piyansa, pinadala agad. No, maraming salamat po sa inyo, no, sa mga follower ng iba't ibang vlogger na kasama natin dito sa EDSA Shrine. At syempre, yung pamilya natin, no, yung EDSA Friday group. Ngayon napatunayan natin na through thick and thin, no? Yeah, magkasama tayo. Meron tayong pamilyang maasahan, no? Itong mga vlogger, no, na hindi tayo pinabayaan, especially kay Sir JM, no? Kay Sir JM. From day one up until now, nakaalalay, kaagapay, kasama natin sa ating sitwasyon. At talagang gratitude, no? Nagpapasalamat talaga tayo. Taos-pusong nagpapasalamat sa mga kasama at kapamilya natin. So Nelson, alam na mga kababayan, malinaw na yung ginawa kay Nelson ay pananakot, paggigipit at paglabag ng karapatang pantao. At pagtanim ng kaso nga, paggawa-gawa ng kanyang mga peking address, ito ay labag sa batas. Ano na ang next na gagawin mo? Gagawin natin. Dahil hindi ikaw, kumbaga wala ka na isyong check eh. Mali yung address. Actually, pwede mong balikan. Pwede nating balikan. Yung gumawa ng peking address, hindi man ako abogado, pero meron kang karapatan bilang Pilipino, bilang mamamayan, na mag-file ng case or whatever man
na pwedeng balikan ito at singilin din yung mga taong nasa likod dito. Ano ang plano, Nelson? First off, kailangan ko po ng abogado. Okay. So, meron naman tayo dyan. Meron naman tayong tutulong sa'yo. Meron yan. Nag-contact tayo. Maraming salamat po kung sa gusto pong tumulong sa atin, sa ating post, sa ating situation. And then we'll just run through the proper course of law. Hindi naman po natin pwedeng i-bypass po yan o sumalungat kung ano po dapat natin gawin. Kasi the fact siyempre, susunod po tayo sa ating abogado. Oo. Kasi yung pagkukulong pa lang sa'yo, alam mo dito sa Amerika, pag mistaken identity, fabricated crime, alam ko applicable dito sa Pilipinas. Pwede mo talagang singilin ang gumawa nito. Bayaran ang oras, araw, dyan na detene ka sa kulungan na hindi naman dapat, ang emotional stress at kung ano-ano pa mga danyos ang pwedeng ibato sa kanila, ibalik sa kanila. But definitely, nandito tayo, nandito ko na mag-aalalay dito sa iyo at talagang hindi natin susukuan itong laban na ito. So, ano yung mga natutunan mo habang ikaw by the way, hindi gusto ko munang tanungin, kumusta yung pagkain doon sa loob? Hindi ka ba natakot kumain doon? Baka magurgur ka? Buti na tanong yan. Actually, nag-iingat po tayo at maraming salamat doon sa mga nag-PPM sa atin, na follower natin na mag-ingat, huwag uminom dyan, huwag kumain dyan. And thank you very much kay Princess Maui. Yes. Mula sa unang araw hanggang sa kanilang agahan, tanghalian, kahit na saan man siya naroroon ngayon, patuloy ang kanyang padala ng pagkain. Maraming salamat kay Princess Maui, ay talagang isang tunay na kapatid at hindi tayo pinabayaan. Kahit nasa malayo siya, tuloy pa rin ang tulong. At syempre, itong EFG Patrol number 4 saka si EFG Patrol number 5. Mga patrol natin. Opo. Hindi rin po tayo pinabayaan from day one, every day nakaalalay, nandiyan yung support, nandiyan yung alam natin na talagang pamilya po natin, ngayon ko masasabi na tama po ang ating pinaglalaban, tama po ang grupo na ating sinamahan, dahil nandito po tayo, kasama po natin ay pamilya. Alam mo, hindi tayo nilalaglag at hindi tayo pinababayaan. Alam mo, Nelson, sa mga ganitong klaseng pangyayari, na like nangyari sa iyo, dapat nga yung Commission on Human Rights nakaano sa iyo 'di ba? Nasa likod mo. Kasi illegal na pag-aresto, gawa-gawang kaso. So, asan sila? I mean, ano yung nararamdaman mo now na talagang yung mga institusyon ng ating gobyerno, dito sa pagka-aresto mo na gawa-gawa, ano yung mga realization mo during those 2 days na nasa loob ka? During those 2 days, actually, ang naisip ko talaga is, wow, parang hindi nalalayo yung pattern sa ginawa nila kay agent ng bayan, Yes. For the past 12 years, kung paano nila pahirapan si Sir JM, ganun talaga, same na same ang how the day, the time, they serve the warrant, gaano kalayo yung opisina, apari hanggang ulo, na natin alam kung saan natin o kung kailan natin expect, kung kailan ka isa-serve, kailan masaserve, saan ka isa-serve, At yun nga, ang naisip ko lang din for the past 3 days, Diyos ko, baka wag naman sana na baka kung sana ako mapadpad, biglang may tutubo na namang kaso. Wag naman sana. Actually, yan yung ginagawa nila sa akin, 4 na kaso, And I hope talagang sana matapos na itong ginagawa. I mean, matapos na sila. So, nakakagalit talaga dahil itong ginagawa sa iyo at for sure ito ay mensahe
sa mga vloggers na matakot kayo. Dapat wag na kayo pumunta ng EDSA, tama? Ito yung mensahe na gustong iparating ng gobyerno ko. That's the simplest message na pwede nilang iparating. Yung ganyong ginawa ko ng halimbawa, maingay, walang follower, pinatulan nila. And tuloy, from 1.4 thousand na subscriber, naging 2.8 na sa YouTube. Pakisubscribe nyo nga pala si Channel 167 sa YouTube and Facebook, si Nelson. So, JM, andyan. Oh. So, anong masasabi nyo? Ayan, JM, anong masasabi nyo yung dalawa ni Nelson, ni Channel 167? May kalayaan pa bang magpahayag dito sa administrasyon ni Bangag? Hello. JM. Hello. Yan, hello. Mahina. Sabi ko, may kalayaan pa ba? Magandang hapon, ano? Ako, yung aking... I know. Ito, pati nakaraang tayo tumanda. At maraming salamat din sa iyo. Oo, alam mo naman, since na nabalitaan ko na dinampot si Nelson ay nagmensahe na tayo at hindi natin iiwanan yan. Ang tanong ko kanina sa inyong dalawa dahil sa pangyayari, may kalayaan pa ba ang Pilipino para magpahayag dahil gumagawa na lang ng kaso sila, nagpa-fabricate ng crime, JM? Yung nga, alam mo, sa totoo lang, talagang kung titignan mo, talagang nakaka-alarma yung ginagawa ngayon itong Administrasyong Marcos. Pero, hindi dapat tayo manghina, at hindi dapat tayo matakot. Mas lalo tayong manindigan. Kaya nga, ito rin yung pinararating natin sa mga katulad nating vloggers na hindi ito yung magiging dahilan para tayo ay mabusalan. Diba? Wala talagang itong mga ito, alam nila na hindi tayo tumatanggap ng pera at hindi natin tatanggapin ang pera nila. Kaya ang ginagawa nila, pinag-aaresto nila tayo sa bisa ng mga ipinagtatatanim nilang mga kaso. Kaya nga itong nangyari na ito, talagang mas lalo lang na nag-iinit, nanggigigil yung ating mga vloggers, Particular yung mga DDS vloggers, talagang hindi nila mapipigil yung mga yan. Oo, sabihin na natin na itong mga ito, talagang para itong mga putakte na talagang umaantabay sa mga kaganapan dito sa Pilipinas, lalo na doon sa mga ginagawang pangbubudol, pangbubuli, panghaharas, di ba? Panggigipit na ginagawa nito sa pamilya Duterte at ganun din sa mga katulad nating maliliit sa lipunan. Yun po. So, sa tingin mo, JM, makakamit pa ba natin ang tunay na hustisya sa bansang ito, sa bansang Pilipinas? Dahil tinatarget na, actually, ikaw ang unang biktima eh. Bago pa kami, ikaw na yung unang kinakasuhan din. Panahon pa ng mga Dilawan. Na siyang Dilawan at Pulahan ngayon ay nag-partner na sila, naging bangagan na sila. So, makakamit pa ba natin ang hustisya? Isa yung... Makakamit natin, dahil iisa naman yung pattern nila eh. Ang kinakailangan lang dito, patuloy tayong magkaisa, patuloy tayong manindigan. Kaya yung panawagan mo, dapat talagang consistent tayo. Dahil unang-una, ito yung talagang nagsimula ng pagtindig dito sa administrasyong bangag na ito, kay Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos. Kaya kapag ikaw ay makitaan namin ng panghihina, ay talagang manghihina rin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!